about 3,000 feet above sea level, rise in the peaceful mountains in Patag is the ARL game fowl. ARL stands for Art R. Lopez, the man behind the Haven of Feathers. For Art, this is more than just a chore or a business. This has been his passion for as long as he can remember. ARL stands for Art R. Lopez, the man behind the Haven of Feathers. For Art, this is more than just a chore or a business. This has been his passion for as long as he can remember. He tried for practical reasons to elude his love for fowl, but eventually, it was his heart that ended up having the upper hand. I choose ito nga yung pagmamanok dahil nga nasa dugo ko yun ang passion ko, yun ang hilig ko. So siguro naman sa kahit anong bagay man yung ginagawa natin, pag hindi tayo happy doon, so hindi rin tayo tatagal. So unlike sa isang bagay na gusto natin at hilig natin, kahit anong pagod yan, hindi natin nararamdaman yung dahil na yun ang passion natin, lalong-lalo na dito sa Game Pao. Dahil kasi hindi lang naman ako, marami kami na talagang nasa dugo na yun, mahirap mo tanggalin yun. Even some of my friends na mga marino na laging bumibili din, humingi din ng advices na gusto na rin daw nila tumigil sa pagbabarko dahil nakikita nila ako as an example na pwede naman pala mag-survive. So I always told them na hindi ganun kadali yung pagmamanok. Dahil kasi pag hindi mo talaga hilig ito, hindi, you will not last long sa ganitong negosyo dahil kasi maliban sa talagang magasto, talagang araw-araw yan, you have to spend money. Hindi naman pwede na sabihin mo na okay, bukas lang kakain yung mga manok ko. No, kailangan araw-araw yan. Kaya lang, pag talagang hilig mo, siguro yung isang bagay na talagang andito nga sa puso mo, talagang magawan mo ng paraan yun, talagang mag-success ka rin. But following one's heart, no matter how noble or how poetic it sounds, has always been a task easier said than done. And there was no exception for Art. And yet, he did anyway. So nag-start ako doon really from the bottom. So yung iba, tingin nila ganun kadali. No, it's not an overnight success. I think it took 13 years na nagkaroon tayo ng pangalan. Yun na nga na i-consider ko rin na siguro yung pagmamanok ka. So nagawa kong negosyo. Not the other way around na yung iba na sinasabi na yung pagmamanok kasi talagang associated ito na yung sa sugal. So even my mother-in-law, when I started na mag-breed nga, parang ayaw niya dahil nga sa mind nila kasi na talagang sugal. So it pala ay problem mo na yung business, lalong-lalo na yung deep fowl industry dito sa atin, lalo na yung Bacolod, talagang kilala tayo kahit saan man tayo pumunta. Pag malaman nila na yung from Bacolod, so talagang iniisip nila kagad yung manok, hindi yung sugarcane na dapat yung main products natin dito. So malaking bagay din yung pagmamanok ko ay doon tayo nakilala at the same time nakapagpundar din. Art firmly believes that you don't necessarily have to gamble to make a name in the game fowl industry. For him, what is more important is your reputation. Above anything else, he upholds a reputation of a good and an honest breeder. So dito sa game fowl, yun ang gusto kong
ibigay din o i-share na yung pagmamanok ay hindi naman sugal. Dalawa naman yan ang pagpipilian mo eh. Kung dito ka pupunta sa sugal na side, so be it. Pero pag pumunta ka dito sa isang side na pwede mo naman inegosyo, din malaking bagay yun, malaking tulong. And of course, pwede mo masabi na talagang yung negosyo ko na ito ay talagang ito siya at talagang with dignity. Talagang pinaghirapan ko at pwede mo masabi sa anak mo na pinatapos kita dahil sa pagmamanok ko. So, hindi siya nakilala sa side ng sugal. Sa pagmamanok kasi, dapat talaga yung integridad mo ay hindi talaga mawala. Dahil kasi sa dami natin, itong negosyo kasi dapat kang mag-survive, hindi lang sa manok na i-produce mo, yung sa dawi na nakikita ka ng tao or yung quality or yung authenticity na ginagawa mo sa manok mo. Kasi pwede mo namang sabihin na itong manok ko is sweater, which in fact hindi naman. So dapat talagang honest ka. Then, of course, dapat din nila makita na kung ano man ang binibinta mo or ano man sinasabi mo na bloodline, ayun talaga. Authentic talaga siyang bloodline. Doon tayo nila matandaan at doon din sila pipilit po sa atin. Dahil talaga yung binibinta natin sa kanila, lalong-lalo na when it comes sa breeding material, ay talagang totoong bloodline na gusto nilang bilhin. And while the chickens you raise have won many awards over the years, such as the prestigious International Derby in 2009, Art doesn't take these awards and trophies as his measure for success. For him, his success is the legacy he will leave behind. And if legacy is equal to success for Art, then he has already achieved this through a bloodline he created himself, the White Hatch breed. This breed is prominent for its white body and black legs. ARL Game Farm produces about 1,000 chickens annually. They make sure to acquire new bloodlines each year and come up with new improvements. Their clientele has since expanded to Malaysia and Indonesia as well, with the buyers traveling all the way to the Philippines for ARL Game Farm's chicken. And they prove to be worth all the trouble because ARL has ensured quality among their breeds since they were chicks. Plus, chickens raised in ARL Game Farm have an edge because of their location. Isang advantage bakit mas maganda maglagay ng game farm sa bundok. Una siguro yung environment or yung national habitat talaga ng mga manok parang ibon din sila talaga mas maganda sa bundok dahil na yun nga yung walang pollution, tapos yung hangin mas freska. And of course, I think the best factor that masabi ko na yung manok na lumaki sa bundok ay advantage yung tubig. Kasi dito kasi fresh water talaga, walang chlorine. So at saka hindi sila naiistorbo, walang ingay. And you can see it on their feathers. Yung feathering namin dito sa bundok mas malayo ikumpara sa lowland. Mas malalaki, mas matitibay at mahaba. So meaning to say, ito talaga ang talagang gustong or natural habitat ng manok. Yung malapit ka rin sa bundok. The game fowl business has evolved massively over the years. Today, cockfights are held every day. When before, it used to be only during fiestas. The good news in this is that it provides livelihood opportunities in the many aspects of the game fowl industry. Opportunities, of course, marami. For example, ngayon,
tinatawag natin na yung game fowl industry, hindi lang talaga masabit. It's a multi-million industry itong game fowl. So, every year we have expos in Manila, in Cebu, and also I'm endorsing excellence products. Endorse din po tayo dyan. Also, Warhawk Feeds, endorse din tayo dyan. So, lahat yan, nakakatulong din sila sa akin. At the same time, na i-endorse ko rin yung products nila. For more than a decade of being in the game fowl industry, Art's takeaway is that if you want to be a good breeder, you have to be a breeder by your own merits. Of course, you have to learn. Kailangan mo talagang matuto. Not matuto dahil i-depend mo sa tao yung mga bagay na yan na dapat mong gawin. Ikaw mismo na breeder ang dapat matuto what to do during those time or what to give na gamot sa mga manok na yan. Dahil kasi iba. Kung yung mga bagay na ito iasa natin sa tao, mahirap. For example lang, marami tayong kaibigan sa Manila. Lagi yan tatawag, Art, pwede bang patulong? Hanapan mo ko ng tao. Okay, hanap tayo. After 1 month or 2 months, tatawag uli, umalis na tayo yung tao, hanap naman uli. Ang sabi ko, ang problema actually ay nasa sa iyo, hindi sa tao. Kaya bakit nagsasahod naman ako, malaki naman. No, actually, you have to learn. Ikaw mismo ang dapat matuto. Then, pwede mo nang i-operate yung farm mo without those people. Dahil kasi yung tao, pag matuto na yan, konting bagay na hindi pagkaunawaan nyo, alis yan. So, pag hindi mo alam ang gawin mo, hindi ka matuto as a breeder. So, wala, hanap-hanap ka ulit ng bagong tao. So, mapipilay ka. Mapipilayin yung management mo. So, dapat talaga i-advise ko, to be a breeder, you have to learn also to become a breeder. The first advice I can give sa gustong pumasok sa pagmamanok, of course, yung financial mo. Dapat magmano ka lang sa kaya mo. Huwag kang mag-aspire na mag-alaga ng manok sa hindi kaya ng bulsa mo. Kasi masayang din. Magkasasakit lang yung manok mo, hindi mo rin mababawi yung manok mo. Din siguro sa maliliit natin na breeder na gusto mag-start, make it a business, not sugal. Dahil kasi pag yan ang hiuna mo lagi sa isip mo, kailangan ko manalo, magsusugal ka. So, ang manok kasi hindi natin siguro ito. May panalo, may talo. Pero pag ibinta po natin yung manok, may panalo po tayo. Talagang siguradong may pera po tayo dyan. In the game fowl industry, Art's dreams took flight, and the wind beneath his wings were a dash of dedication and a pocket full of passion. So, the most rewarding thing, I think sa ginagawa ko, I enjoy the things I'm doing. Dahil ito nga, passion ko nga ito. So, money can buy. Money cannot buy sa happiness na nararamdaman po natin. Lalong-lalo na nakikita po natin yung mga manok natin na masisigla. Nakikita po natin na nananalo sila na wala naman tayong pusta. Yun siguro ang isang bagay na hindi talaga makatumbasan ng nung halagaman, yung ligaya o yung saya na naramdaman mo sa ganitong hilingan po natin, yung passion po natin sa pagmamanok.